Kumusta mga ka-amazing? Sa Pilipinas, maraming lugar ang napakaraming tao, siksikan at overpopulated na. Pero paano kung sabihin ko sa'yo, may mga probinsya sa Pilipinas na sobrang kaunti lang ang tao? Mga lugar na tahimik, malayo sa ingay, pero puno ng misteryo, kagandahan at kwentong hindi mo pa naririnig. Sa video na ito, alamin natin ang mga probinsya sa Pilipinas na kakaunti lamang ang nakatira. At siguradong may ilan dito na ikakagulat mo. Kaya tara, ka-amazing, simulan na natin. Number 10, Abra. Humigit kumulang 250,000 na katao. Matatagpuan sa hilagang bahagi ng Luzon. Ang Abra ay isang probinsya na tila nakatago sa yakap ng mga bundok. Hindi ito gaanong nababanggit kumpara sa ibang lugar sa Cordillera, kaya nananatili itong tahimik at hindi matao. Sa unang tingin pa lang, mapapansin mo agad ang pagiging simple at payak ng buhay dito. Ang terrain ng Abra ay halos puro kabundukan at malalawak na lupain na hindi pa gaanong nade-develop. Dahil dito, maraming bahagi ng probinsya ang mahirap puntahan, lalo na ang mga liblib na barangay. Isa ito sa pangunahing dahilan kung bakit kakaunti lamang ang naninirahan dito. Karamihan sa mga residente ay umaasa sa agrikultura bilang kabuhayan. Simpleng pamumuhay ang makikita. Pagtatanim, pangingisda sa ilog at pamumuhay na malapit sa kalikasan. Walang masyadong industriya o malalaking negosyo na umaakit sa mga tao. Bukod dito, ang kakulangan ng modernong infrastruktura ay isang factor kung bakit hindi pa lumalaki ang populasyon ng Abra. Limitado ang transportation at serbisyo, kaya mas pinipili ng iba na lumipat sa mas maunlad na lungsod. Pero kung titingnan mo sa ibang perspektibo, ang Abra ay isang perpektong lugar para sa mga naghahanap ng katahimikan. Malinis ang hangin, sariwa ang tubig at ang kapaligiran ay parang hindi pa naaabot ng modernong mundo. Number 9, Kalinga. Humigit kumulang 229,000 na katao. Ang Kalinga ay isang probinsya na kilala hindi lang sa kanyang natural na kagandahan, kundi pati na rin sa makulay nitong kultura. Isa ito sa mga lugar kung saan buhay pa rin ang tradisyon ng mga katutubo, kabilang na ang sikat na tattoo culture. Sa kabila ng kanyang yaman sa kultura, hindi pa rin ito dinarayo ng maraming tao upang manirahan. Ang dahilan, ang mga komunidad dito ay kalat-kalat at kadalasang matatagpuan sa matataas na bahagi ng kabundukan. Ang accessibility ay isa sa pinakamalaking hamon sa Kalinga. Hindi lahat ng lugar ay madaling marating at ang mga kalsada ay hindi kasing ganda ng nasa mga lungsod. Kaya naman kakaunti lamang ang gustong manirahan dito. Karamihan sa mga tao rito ay kontento na sa simpleng pamumuhay. Hindi nila hinahanap ang mabilis na buhay sa syudad. Mas pinahahalagahan nila ang kultura, pamilya at kalikasan. Kung tutuusin, ang Kalinga ay isang lugar na puno ng kwento. Mga kwento ng tradisyon, katatagan at koneksyon sa kalikasan. At marahil ito ang dahilan kung bakit nananatili itong tahimik at hindi matao. Number 8, Tawi-Tawi. Humigit kumulang 440,000 na katao. Ang Tawi-Tawi ay matatagpuan sa pinakadulong bahagi ng Pilipinas, malapit na sa hangganan ng Malaysia. Isa ito sa mga probinsyang bihirang mapuntahan dahil sa layo at hirap ng biyahe. Dahil sa lokasyon nito, kakaunti lamang ang naninirahan dito kumpara sa ibang probinsya. Ang mga komunidad ay kadalasang nasa maliliit na isla na napapalibutan ng dagat. Ang transportasyon ay isa sa pinakamalaking hamon. Hindi ito basta-bastang mapupuntahan. Kailangan ng kombinasyon ng eroplano at bangka para makarating. Bukod dito, ang kakulangan ng development at oportunidad sa trabaho ay dahilan kung bakit hindi ito dinarayo ng mga tao. Mas pinipili ng marami ang lumipat sa mas urbanized na lugar. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ang Tawi-Tawi ay may taglay na kakaibang kagandahan. Malinaw na dagat, makulay na kultura at pamumuhay na malapit sa kalikasan.
Number 7, Mountain Province. Ang populasyon ay humigit kumulang 158,000 na katao. Ang Mountain Province ay isa sa mga kilalang probinsya sa Cordillera, lalo na dahil sa mga tourist destination tulad ng Sagada. Pero sa kabila nito, hindi pa rin ito masasabing matao. Ang dahilan nito ay ang heograpiya ng lugar. Puro bundok, matataas na bangin at malamig na klima. Hindi ito ideal para sa mabilis na urban development. Ang mga komunidad dito ay kadalasang hiwa-hiwalay at nasa iba't ibang bahagi ng kabundukan. Dahil dito, hindi rin ganun kadaling magtayo ng malalaking lungsod. Bukod dito, ang lifestyle dito ay mas mabagal kumpara sa syudad. Simple lang ang pamumuhay, nakatuon sa pamilya, kultura at kalikasan. Para sa iba, ito ay isang disadvantage. Pero para sa mga naghahanap ng katahimikan at adventure, ang Mountain Province ay isang perpektong lugar. Number 6, Apayao. Humigit kumulang 124,000 na katao ang populasyon. Kaw-amazing, ang Apayao ay isa sa pinakatahimik at hindi gaanong kilalang probinsya sa Cordillera. Isa rin ito sa may pinakamababang populasyon sa buong bansa. Malawak ang kagubatan ng Apayao at marami sa mga lugar dito ay hindi pa naaabot ng modernong infrastruktura. Dahil dito, kakaunti lamang ang naninirahan. Ang kakulangan sa kalsada, transportasyon at serbisyo ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi ito dinarayo ng mga tao. Pero sa kabilang banda, ang Apayao ay isang paraiso para sa kalikasan. Maraming ilog, bundok at wildlife na hindi pa naaapektuhan ng urbanisasyon. Kung gusto mo ng buhay na malayo sa ingay ng syudad, ang Apayao ay isa sa mga pinakamagandang pagpipilian. Number 5, Guimaras. Humigit kumulang 187,000 ang populasyon. Ang Guimaras ay isang maliit ngunit napakagandang isla sa Visayas na kilala sa pinakamatamis na mangga sa buong mundo. Sa kabila ng kasikatan nito sa agrikultura, nananatili itong hindi matao. Dahil sa maliit nitong sukat, limitado rin ang populasyon ng probinsya. Hindi ito tulad ng ibang isla na puno ng malalaking lungsod at commercial na establishments. Karamihan sa mga residente dito ay umaasa sa pagsasaka at turismo bilang kabuhayan. Simple at payapa ang pamumuhay, malayo sa stress at ingay ng syudad. Ang transportasyon papunta sa Guimaras ay hindi kasing dali kumpara sa ibang probinsya. Kailangan pang sumakay ng bangka mula Iloilo, kaya hindi ito basta-bastang dinarayo ng marami. Pero kung hanap mo ay tahimik na buhay, sariwang hangin at masarap na prutas, ang Guimaras ay isang lugar na sulit puntahan at tirahan. Number 4, Dinagat Islands. Ang populasyon ay humigit kumulang 128,000 na katao. Ang Dinagat Islands ay isa sa mga pinakabagong probinsya sa Pilipinas. Ngunit kahit bago pa lamang ito bilang isang opisyal na probinsya, matagal na itong kilala bilang isang lugar na kakaunti ang populasyon. Sa unang tingin, para itong isang lugar na hindi pa naaabot ng modernong mundo. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi ito matao ay ang lokasyon nito. Napapalibutan ito ng dagat at binubuo ng maliliit na isla, kaya hindi ganon kadaling puntahan kumpara sa ibang probinsya. Kailangan ng mahabang biyahe at tiyaga para makarating dito. Ang infrastruktura sa Dinagat Islands ay limitado pa rin. Hindi pa ganon karami ang malalaking kalsada, establishmento at oportunidad sa trabaho. Kaya hindi ito nagiging sentro ng paglipat ng mga tao. Sa kabila nito, ang kagandahan ng lugar ay tila hindi matatawaran. Kilala ito sa kakaibang rock formations, malinaw na tubig at mga beach na halos walang bakas ng modernong turismo. Para sa mga naghahanap ng tunay na tahimik at natural na kapaligiran, ang Dinagat Islands ay isang nakatagong paraiso. Isang lugar na parang nakalimutan ng mundo pero puno ng likas na yaman. Number 3, Siquijor. Ang populasyon ay humigit kumulang 103,000 na katao. Ang Siquijor ay kilala bilang Mystical Island ng Pilipinas.
Isang lugar na balot ng kwento ng kababalaghan, kulam at mga mahiwagang pangyayari. Dahil dito, maraming tao ang nag-aalinlangan na puntahan ito. Ang reputasyon nito bilang isang misteryosong isla ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi ito masyadong matao. May ilan na natatakot, habang ang iba naman ay nagdadalawang isip na tumira dito. Pero sa likod ng mga kwentong ito, matatagpuan ang isang isla na napakayaman sa natural na kagandahan. May mga talon tulad ng Cambugahay Falls, malinaw na dagat, at mga kalsadang napapalibutan ng puno ng niyog. Ang pamumuhay dito ay simple at payapa. Hindi ito puno ng matataas na gusali o matinding trapiko. Sa halip, mararamdaman mo ang mabagal at kalmadong takbo ng buhay. Sa totoo lang, ang Siquijor ay hindi dapat katakutan kundi tuklasin. Isa itong lugar na nagpapatunay na ang katahimikan at kagandahan ay maaaring matagpuan sa mga lugar na hindi pa gaanong dinarayo. Number 2, Camiguin. Ang populasyon ay humigit kumulang 93,000 na katao. Ang Camiguin ay kilala bilang Island Born of Fire dahil sa dami ng bulkan na matatagpuan dito. Sa kabila ng maliit nitong sukat, puno ito ng natural na atraksyon na kinaiinggitan ng maraming lugar. Dahil sa limitadong laki ng isla, hindi rin gaanong kalaki ang populasyon nito. Hindi ito tulad ng ibang probinsya na may malalawak na lungsod at industrialisadong lugar. Ang accessibility ay isa ring factor. Bagamat may mga biyahe papunta rito, hindi ito kasing daling marating kumpara sa mga pangunahing destinasyon sa bansa. Pero ang kagandahan ng Camiguin ay world-class. Mula sa White Island Sandbar hanggang sa malamig at mainit na springs, bawat sulok ng isla ay may kakaibang alok sa mga bisita. Para sa mga naghahanap ng tahimik ngunit makulay na karanasan, ang Camiguin ay isang perpektong halimbawa ng isang maliit ngunit napakayamang probinsya. At narito na tayo sa tuktok ng ating listahan, ka-amazing! Ang ating number 1, Batanes. Ang populasyon ay humigit kumulang 18,000 na katao lamang. At narito na tayo sa probinsyang may pinakakakaunting populasyon sa buong Pilipinas, ang Batanes. Isang lugar na tila hiwalay sa natitirang bahagi ng bansa. Matatagpuan ito sa pinakadulong hilaga ng Pilipinas, malapit na sa Taiwan. Dahil sa layo nito, hindi ito basta-bastang napupuntahan. Limitadong flights at kadalasang apektado pa ng panahon. Ang mga Ivatan ang pangunahing residente ng Batanes. Kilala sila sa kanilang matibay na kultura at simpleng pamumuhay. Ang kanilang mga bahay ay gawa sa bato, dinisenyo para labanan ang malalakas na bagyo. Hindi tulad ng ibang probinsya, walang matataas na gusali o matinding urbanisasyon dito. Ang kapaligiran ay nananatiling malinis, tahimik at halos hindi nagbabago sa paglipas ng panahon. At marahil ito ang tunay na dahilan kung bakit kakaunti ang nakatira sa Batanes. Hindi dahil kulang ito, kundi dahil pinili nitong manatiling simple, tahimik at malapit sa kalikasan. Ka-amazing! Sa dami ng tao sa Pilipinas, nakakagulat isipin na may mga lugar pa palang ganito. Mga probinsyang tahimik, payapa at halos hindi pa naaabot ng modernong mundo. Minsan, sa sobrang ingay ng buhay sa syudad, nakakalimutan natin na may mga lugar na ganito, kung saan maririnig mo ang hangin, ang alon, at ang sarili mong puso. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, kaya mo bang iwan ang lungsod at manirahan sa isa sa mga probinsyang ito? I-comment lang yan sa comment section sa ibaba. At ka-amazing, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.